Ang topic po natin ay spiritual gifts and service. Bakit po pinagsama natin ng spiritual gifts and service? Kasi wala pong halaga na malaman po natin, matukoy natin kung ano yung ating spiritual gifts kung hindi naman tayo magsiserve. Ang purpose ng Diyos kung bakit tayo binigyan ng spiritual gifts ay upang tayo po ay mag-serve. Amen? So tonight, mga kapatid, ay sige, dumiretso na po tayo. Mamaya na tayo ulit magkwentuhan, mga minamahal. Okay? Sige po. Lesson number 13, spiritual gifts and service. Ipagkatiwala po muna natin sa Panginoon ang ating pagtalakay. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, na siya pong nagligtas sa amin, naglagay sa amin sa body of Christ. Salamat po sapagkat po ay inyo pong in-enable para makapagturo tonight. Help us, O Lord, na maintindihan ang topic na ito, sapagkat ito po ay malinaw sa iyong salita. Ito po aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. This lesson aims to help believers understand what spiritual gifts are, how they operate under grace today, and how every believer is called to serve others in love through the gifts is still active in this present age. Mga kapatid, alam nyo, yung pong pagbibigay ng Diyos ng gift na ito sa bawat isa po sa atin, ang ultimate goal niyan ay makapaglingkod sa body of Christ. At kapag naglilingkod tayo sa body of Christ o sa mga kapatiran, ay sa Panginoong Hesus mismo tayo naglilingkod. Naalala niyo po mga kapatid yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Acts chapter 9? Noong pinipersecute ni Saul, nung ang pangalan pa ni Paul ay Saul, anong sabi ni Jesus Christ? Saul, Saul, why hast thou persecutest me? Amen? Bakit mo ako inuusig? Why hast thou persecutest me? So, dito natin makikita kung pinipersecute mo si Kristo o yung mga alagad ni Jesus Christ, pinipersecute mo si Kristo mismo. Tama? Ngayon, kung pinaglilingkuran mo ang kapatiran, pinaglilingkuran mo ang isa man sa body of Christ, ang pinaglilingkuran mo mismo ay si Kristo. Why? Because we are the body of Christ. Kaya mga kapatid, kung ano man po yung gift na meron po tayo na ibinigay ng Panginoon, yan po ay para sa paglilingkod at hindi para sa ating sarili. Many believers are confused when it comes to spiritual gifts. In our time, charismatic and Pentecostal movements have revived sign gifts that were historically connected with Israel and the confirmation of God's message. Mga kapatid, makikita po natin sa Mark chapter 16, 17 to 20, andyan na po yung pag-inom ng lason, pagkagat ng ahas, pag-i-speak in tongues, paggawa po ng iba't ibang miracle. Pero pagdating sa 1 Corinthians 1:22, maliwanag po that the Jews require a sign, but the Gentiles seek it after wisdom. So ang sign gifts, yung sign wonders and miracles, na nagiging very apparent or obvious sa Book of Acts, especially mga kapatid doon po sa Pentecost. Okay? Yan po ay connected sa mga Israelita. Okay po mga kapatid? Because of this, some assume that every gift mentioned in Scripture must still be active in the same way today. Hindi lamang po yun, hindi lang basta mentioned in the Scripture. Specifically, sa mga books under po ng Bagong Tipan. So, yung pong Bagong Tipan, yung mga books sa Bagong Tipan ay nagsisimula po sa Matthew hanggang Book of Revelation. Kaya nga po mga kapatid, sabi ko sa inyo sa ating Bible Escapade, magbibigay ako ng sariling islat sa sarili ko para ituro ko sa inyo ang dalawang mukha ng Bagong Tipan. Ang New Testament ay may dalawang mukha o may dalawa po siyang nilalarawan.
Okay? Ang New Testament ay meron pong New Testament na under po siya sa body of Christ at yung isang New Testament ay under naman po sa New Covenant sa mga Hudyo. Pag hindi po natin yung nakuha mga kapatid, yan po ang magiging dahilan kung bakit pinagsasama po natin, okay, yung mga gifts na ito, yung gifts na para po sa Jewish Church at saka sa Mystery Church ay napagmimix po natin kasi di natin alam ang pagkakaiba ng New Covenant at saka New Testament. Magkaiba po ang New Covenant at New Testament. Wala pong New Covenant sa body of Christ sapagkat wala namang Old Covenant ang body of Christ. Ang body of Christ ay new creature. Wala siyang dating covenant. Ang meron pong New Covenant ay mga Hudyo lamang. Sapagkat ang mga Hudyo ay merong Old Covenant, mga kapatid. Okay? So, maliwanag po yan. Dapat nating maintindihan po ng maayos ito, mga kapatid. Paul commanded Timothy to charge some that they teach no other doctrine. So, maliwanag po yan, mga kapatid, sa 1 Timothy 1:3. Okay? Sandali lang po ha. Parang naisama ko ito. Okay. So, dito po tayo. Hindi ko naalis yung isang slide na po yan na ginamit ko po nung nakaraan. The key to understanding spiritual gifts is to study the scriptures carefully and consistently, recognizing the difference between temporary sign gifts and the ongoing edifying gifts that operate under grace, mga kapatid. So, mayroon pong dalawang grupo ng gifts sa New Testament. Okay, mga kapatid? Yung isa po ay temporal at yung isa po ay ongoing o tuloy-tuloy, mga kapatid. Atin pong titignan po yan. Sa Romans chapter 12, verses 6 to 7, ay sinasabi ng Word of God, having the gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy, or ministry, let us wait on our ministering, and so on and so forth. Makikita niyo po, mga kapatid, yan tuloy-tuloy. Hindi lamang po yung bahagi na yan ng kasulatan o ng verses ang reference po niyan. Okay, bigyan niyo po ng pagkakataon ng inyong sarili kung gusto niyo mainawaan po ito. Ang Romans chapter 12 at saka po ang 1 Corinthians chapter 12 ay nagpapakita mga tungkol po sa gifts sa body of Christ. Okay? Think of a toolbox. Some tools are used only when laying the foundation of a building. Once the foundation is complete, those tools are no longer needed in the same way. Other tools, however, are used continually for daily work and maintenance. In the same way, some spiritual gifts were foundational. Look at this. Listen to this. May mga sign gifts daw o may mga spiritual gifts na foundational and temporary, while others remain essential for the ongoing building of the church. Every believer has at least one useful tool for today. Okay? Ginamit pong ilustrasyon dito sa ating lesson ang isang toolbox. Okay? May gamit para po sa pagtatayo ng pundasyon. Tapos, nung nailagay na po yung pundasyon, hindi na po kinakailangan yung gamit na yan. Okay? So, ganun din po. Ang pagtatayo po sa body of Christ, mga kapatid, sa church ng Panginoon. Yung foundational na tinatawag, mga kapatid, ay may kinalaman sa panahon ng mga apostol na kung saan ay hindi pa po buo ang Bible. At ang Diyos po ay may direct pang pangusap sa mga prophets at saka po sa mga apostles. Pero po, nung nabuo na po yung ating Bible, mga kapatid,
hindi na po nagkakaroon, mga kapatid, ng extra revelation maliban dito po, mga kapatid. So, hindi na tayo naniniwala sa mga panahon na ito na mayroon pa pong pakikipag-usap ng direkta ang Diyos sa sino mang tao. Kaya lahat po na nagsabing mayroon daw silang extra revelation apart from this book, mga kapatid, ay naging kulto. Sino-sino po yung atin pong pwedeng malaman? Yung pong makana, yung humahawak po ng Bible, na nagsabi po na meron pa daw pong extra revelation. Unang-una po sa bansang Pilipinas ay walang iba, kundi po, mga kapatid, sino? Kilala niyo yun, taga Davao yun eh. Di ba? Yung Son of God na sinasabi, si Apollo Kibuloy. Sino pa po dito sa Pilipinas? Si Felix Manalo. Sino pa po dito sa Pilipinas? Si Almeda, mga kapatid. Okay? Sino pa? Si Feriol, yung pong mga nag-preach po sa bus, tapos nangihingi po ng pera. Sila po, yung Fourth Watch, okay? Marami pa, mga kapatid. Okay? Si Carillo, apostol din yon ng Pentecostal, mga kapatid. So, lahat na nagkiklaim na meron silang pangungusap galing sa Diyos, sila po'y nagtayo ng kanilang sariling relihiyon, at ang pangungusap ng Diyos ay hindi mula sa Bible, kundi sa pamamagitan ng kanilang visions, sa pamamagitan ng kanilang panaginip, at makikita niyo, mga kapatid, kakaiba yung mga doktrinang tinuturo. Labas po talaga sa sinasabi po ng Biblia. So, ganyan po kahalaga na malaman po natin kung ano ang para sa atin sa panahong ito, mga kapatid. Kasi kung hindi po, ay talagang malilito po tayo. Number 1 sa ating point, spiritual gifts are given by grace, not earned. May nagtanong sa akin, pwede po bang magpastor ang hindi po nakapag-Bible school? Mga kapatid, uulitin po natin, ang spiritual gifts ay binigay ng Diyos by grace, not earned. Hindi po ito na-earn sa Bible school. Okay? Pwedeng makatulong ang Bible school para ma-stir up yung gift, pero ang pagtawag ng Diyos sa pagpapastor ay biyaya. Amen. Ito po ay hindi pinaghihirapan natin upang tayo magkaroon ng diploma, at pag nagka-diploma, saka pa lamang tayo tatawaging pastor. Okay? Sabi po, may nagtanong po sa akin Pastor, ikaw ba'y may lisensya bilang pastor? Sabi niya sa akin. So, hindi ko na siya sinagot kasi tinawag niya na akong pastor eh. Hindi naniniwala siya na ako'y pastor. Kahit di ko pakita kung ano man yung aking credentials, mga kapatid. Mga kapatid, wala po sa Bible na kailangan makatapos ka muna ng Bible school bago ka maging pastor. Wala po ganun. Romans 12:6, the Bible says, Romans chapter 12 verse 6 declares, having then gifts differing according to the grace that is given to us. Spiritual gifts are grace gifts. They are not rewards for maturity, personality, or effort. They are sovereignly given by God to every believer in the body of Christ. Ibig sabihin, bawat mananampalataya po, mga kapatid, ay mayroong gift. No Christian is giftless. Lahat po tayo ay mayroong pong gift. These gifts are not for display, reputation, or spiritual competition. Yun ang maganda doon, mga kapatid. Ang mga kaloob na ito ay hindi para i-display, hindi po para sa ating pangalan o pagbibuild ng ating pangalan o reputation po natin, or gagamitin natin po yung galing nating mga tuwiran sa salita ng Diyos para makipagdebate or for competition. Hindi po. They are given for the edification of others. The focus is always outward and never
self-exalting. Tandaan po natin, ano man po ang ating pong kaloob o kakayahang gawin, hindi po yan para tayo ay maging sikat, hindi po tayo ay upang tayo ay ma-display, o hindi po tayo para makipag-competition sa iba. Hindi po ito para po itaas ang ating sarili, mga minamahal. So, ano man ang gift o ano man kakayahan natin, God forbid na tayo po'y magmalaki, mga kapatid. Number 2, some spiritual gifts have ceased. Ibig sabihin, may mga ilang pong spiritual gifts na hindi na po nag-e-exist po ngayon. Ang sabi po sa 1 Corinthians 13:8-10, charity never faileth. But whether there be prophecies, look at this, they shall fail. Sa galing ang prophecies? Sa prophets, sa apostles. At ang sabi ng Bible, they shall fail. Whether there be tongues, meron ba yung speaking in tongues? Totoo po yun, dati. They shall cease. Ito'y hihinto. When that which is perfect is come. And we believe, mga kapatid, marami pong interpretation dyan kung ano yung perfect dyan. Yung perfect ba na tinutukoy dyan? Yung perfect age sa millennial kingdom? O yung perfect na tinutukoy dyan ay magkaroon ng perfect Bible, mga kapatid. And I believe personally, mga kapatid, na ang revelation of God ay perfect na. Nandito na po sa aklat na ito at hindi na po magkakaroon pa ng extra revelation, mga kapatid. Okay? Tutukuyin po natin kung alin po yung mga naghinto na at ano po yung nagpapatuloy pa. Sign gifts such as tongues, miraculous healings, working of miracles, and revelatory prophecy were temporary in nature. Okay? So, yung mga pagpapagaling, mga miracles, mga pagbuhay ng patay, sa panahon po ng ating Panginoon Jesucristo at ng mga alagad, at nag-extend pa yan sa buong Book of Acts, mga kapatid, lahat pong yan ay temporary. They serve to confirm the apostolic message. Kasi po, mga Hudyo nga po sila. At ang mga Hudyo'y nangangailangan po ng sign, wonders, and miracles. Scripture itself declares that tongues would cease or stop, mga kapatid. These gifts were especially connected with signs sa mga Hudyo. Okay? Nandiyan po yan sa 1 Corinthians 1:22, for the Jews require a sign. Okay? And then, makikita po natin sa 1 Corinthians 1:22, yun nga po yun, once God's written revelation was completed and the foundation of the church laid, those confirmatory signs were no longer necessary in the same way. Kaya po, mga kapatid, mamaya mababasa natin sa Ephesians chapter 4 verse 11, may 50 man gifts. Yung 2 po doon ay nawala na. Mamaya po, hindi ko unahan yung akin pong outline, mga kapatid. Next, these gifts include tongues, interpretation of tongues, miraculous healing, working of miracles, and revelatory prophecy. Ayan, yan po yung mga ikinategorize po natin na mga tumigil na po. Wala na po yan dapat sa church po ninyo. Pagka po may speaking in tongues pa sa church nyo, meron pa poong may mga papaliwanag pa ng tongues, nag-i-interpret ng tongues, may mga miraculous healings, may mga workings of miracles, at may mga nagsasabing may bagong revelation sila galing sa Diyos, mga kapatid. Mag-iingat po kayo dyan sa mga churches na ganyan. Hindi po ganyan ang teaching ng Word of God. Ano po yung mga sign gifts or spiritual gifts, mga kapatid, na until now ay nagtutuloy-tuloy, ongoing, mga kapatid? Ano po yon? Teaching. Ayan. Exhortation. Ano pa? Helps. Mercy. Giving. Ruling or leadership. Evangelism.
and pastor-teacher. Ibig sabihin, ito po yung pag-pastor-teacher, tumutukoy po ito sa leadership, mga kapatid, which is makikita po natin sa Ephesians 4:11 and 12 and Romans chapter 12 verses 6 to 8. Okay? So yan na lamang po ang natitira, mga kapatid. Alin kayo dyan? At least meron kayo yung isa. May kakayahan kayong magturo, may kakayahan kayong mag-exhort, may kakayahan kayong tumulong, may kakayahan kayong mayroon kayong habag sa mga tao, meron kayong kakayahang magbigay. Paano nyo malalamang may gift of giving kayo? Kapag meron kang ibibigay. Lahat ng mayroong ibibigay, mayroon pong gift of giving. Okay? Kaya lang dapat i-stir up yan. Ang puso ay laging hindi handa. Sapagkat may carnality pa rin po tayo. Pero once na tayo natutot, na enhance, nakita natin, alam nyo, obvious yun eh. Very obvious na kapag mayroon kang mabilis kang kumita ng pera, matalino kang humawak ng pera, mabilis kang magkaroon ng negosyo at mapanatili ang negosyo, malaki ang kinikita mo, sabihin natin may kaya ka o mayaman ka. Automatic agad yun. Meron kang gift of giving. Sa 1 Timothy chapter 6, ayan po, malinaw na malinaw doon, na i-charge daw yung rich in this world, mga kapatid, to be ready saan? Sa lahat ng mabubuting gawa. Yan po ang tawag po dyan, mga kapatid, ay gift of giving. Okay? Pag sinabi may gift of ruling, yung po bang kapag nagturo ka at nagsalita ka, nakikinig yung mga tao sa'yo. Yan, mayroon kang gift of leadership. Okay? Yan po, mga kapatid. Hindi ko na masyadong i-elaborate. Ano po, na alam ko nakukuha nyo na po yan. God is still working powerfully today. But through His Word and through believers serving faithfully, not through apostolic signs, manifestations, mga kapatid. Amen, amen? Okay, let's continue. Number 3, the distinction between man gifts and functional gifts. Anong pagkakaiba po ng man gifts at saka functional gifts? Ephesians 4:11, the Bible says, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Here we see what may be called man gifts. Pag sinabing man gifts, tao mismo. These are not abilities given to everyone, but specific individuals given to the church. So itong tao mismo, ang gift. Okay? Now, Christ gave certain men to serve in foundational and leadership roles. Okay? Yung isa po, yung dalawa po ay foundational, yung apostles at saka po yung prophets. Pero po yung leadership roles ay nakaatang po sa evangelists or missionaries, at the same time sa pastors and teachers. Apostles and prophets were foundational. Evangelists or missionaries proclaimed the gospel. Pastors and teachers shepherd and instruct the flock. Amen? So yung evangelist po or missionaries, sila po yung most of the time pumupunta sa iba't ibang lugar at ang lagi nilang dala, unang-una nilang ipipreach. Pagpunta nila sa isang place, ay ang gospel of the grace of God. Kaya po sila ay mga evangelist, from the word evangelio, evangelion, mga kapatid. Good news. Yan po ang daladala ng mga missionaries. Pag pumunta ang isang missionary sa Africa, pumunta ang isang missionary sa isang liblib na lugar, ang unang-unang tinuturo niya ay hindi tithes and offering. Mga kapatid, ang unang-unang tinuturo niya ay ang death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya po, missionaries or evangelist ang tawag po sa kanila. Then, yung pong magtuturo, yung pong magpapanatili, yung magtutuloy-tuloy linggo-linggo na mag-aalaga ng mga tupa ng Panginoon, sila po yung tinatawag na shepherd, bishop, elders, or pastors. At ang pastors, mga kapatid, automatic yon, teacher yon. Hindi ka pwedeng maging pastor pag hindi ka marunong magturo. Pero hindi po lahat ng
teachers ay pastor. Ayan. Meron din po minsan, hindi siya pastor pero mahusay siyang magturo at nandun din siya sa isang local church. Even the most impressive acts of service mean nothing without love. Love is the true measure of spirituality. Grace teaches us that serve not for applause, but out of genuine care for others. Tatandaan po natin, ang atin pong spiritual gifts ay para po mga kapatid sa iba, hindi para sa ating sariling kapakinabangan. Amen? Yan po ang ating tatandaan mga minamahal, at kapag ka po ito'y wala at hindi po itinutulak ng charity or ng love, ito po ang sabi ng Bible mga kapatid, no? May sinasabi ang Bible mga kapatid, ito po ang Galatians 5:13 summarizes the spirit of service. Love, by love serve one another mga kapatid. So, ibig sabihin po mga kapatid, kahit na po napakadami nating gifts, pag wala tayong charity, wala pong kabuluhan yun. Their purpose is stated in Ephesians 4:12. Ito po mga kapatid, man gift na ito na tinutukoy po natin ay andito yung purpose nila. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Okay? Hindi niyo po makikita yan sa aking screen mga kapatid. Okay? Babalik na lang po tayo mamaya dyan. Punta lang muna tayo mga kapatid. Focus lang muna tayo rito. Okay? Ayan. Sige. Now, this man equips the saints. Makikita po natin mga kapatid na itong mga tao na ito, itong missionary, itong evangelist, mga kapatid, pastors and teachers, naririto sila para i-equip upang tulungan po na maging kagamit-gamit ang mga santo o ang mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, kung may pastor ka, mapalad ka. Sapagkat siya ang gagamitin ng Diyos upang idirekta o sabihin sa iyo kung ano ang gagawin mo sa loob ng church. Okay? In contrast, Romans chapter 12, verses 6 to 8 describes functional gifts given broadly to believers. Okay? Makikita natin sa Romans 12, 6 to 8 mga kapatid. Ang nakalagay dyan ay or ministry, he that teacheth, he that exhorteth, he that giveth, he that ruleth, he that showeth mercy. Yan, ang tawag po dyan mga kapatid ay functional gifts. These are not offices but functions. They describe how believers serve within the body of Christ. Every Christian, listen to this, every Christian participates in ministry through these grace gifts. Kagaya po ng binanggit natin kanina, wala pong ligtas na wala pong gift. So, the distinction is clear. Sa Ephesians chapter 4, Christ gives gift men to equip the church. So, ito pong mga pastor, mga missionaries, mga evangelists, at aka po yung mga teachers ay ibinigay ng Diyos sa body of Christ upang tulungan ang mga saints na sila po ay maging kagamit-gamit din. So sa Romans chapter 12 naman, the saints once equipped use their function gifts to serve one another. Yan, yung makikita po natin ng Ephesians 4 and Romans chapter 12. Yan po yung pagkakaiba. The man gifts equipped, the functional gifts operate throughout the body, mga kapatid. Amen. Number 4, mga kapatid. Now, bakit na-miss ko to? Na-overlook ko talaga, mga kapatid. Okay. Maaga pa po ito yung ginagawa ko na kanina. Pero na-overlook ko. Hindi ko na naisama sa slides. Okay? Anyway, mahalaga po niyan ay naririnig niyo po ang aking boses. The purpose of spiritual gifts is to build up the body. Bakit tayo mayroong spiritual gifts? Para tayo po ay lalong tumatag. Ephesians 4:12, the Bible says, reminds us that the goal is the edifying of the body of Christ. No gift is insignificant. The one who shows mercy is as necessary as the one who
teaches. The one who gives faithfully is as important as the one who preaches publicly. Amen? So, mga kapatid, lahat tayo may function. Okay? The body grows when each members function properly. So, alam natin, hindi naman lahat po ay preacher sa loob ng church. Alam din po natin na hindi lahat ay may kaya para magbigay. Hindi din po lahat ay may kakayahan para mamuno. Pero, aanhin mo nga naman ang mamumuno kung walang pamumunuan. Paano mo ang leader sa church kung lahat ay leader? Di ba? Yun po mga kapatid. Kaya dapat ma-distinguish talaga kung ano po yung mga kakayahan o yung spiritual gifts ng bawat kapatiran. When believers neglect their gifts, the church suffers. When they serve faithfully, the body is strengthened. Amen. Basta nag-function na po tayo sa ating mga spiritual gifts, mga kapatid, mapapalakas, mapapatatag ang ating mga simbahan. Number 5, service must be motivated by love. Ito na. Ano pong sinasabi sa 1 Corinthians 13, 1-2? Okay? 1 Corinthians 13, 1 and 2, make it unmistakably clear. Anong sabi ng Word of God? Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass. So, ano man daw ang ating gifts, mga kapatid. Okay? Kung walang charity, ang haba-haba po niyang chapter na yan, mga kapatid. At pinakikita ang kahalagahan po ng charity. Kaya alam niyo, mga kapatid, ang isang taong punong-puno na at maraming gift, pero wala yung charity sa kanya, nako, hindi po kapakipakinabang sa church. Bagkus ay nagiging katisuran sa simbahan, mga kapatid. Even the most impressive acts of service mean nothing without love. Ayan, dito tayo nagtapos kanina sa ating slides, mga kapatid, kaya babalik na po ako doon, ha? Babalik na po ako doon, mga kapatid. Okay? Ayan. Even the most impressive acts of service mean nothing without love or charity. Love is the true measure of spirituality. Grace teaches us to serve not for applause, but out of genuine care for others. Kaya dito sa Galatians 5:13 summarizes the spirit of service. By love, serve one another, mga kapatid. Kaya po tayo ay mayroong pakiramdam sa isa't isa. Alam niyo po, ang ganda ng sinasabi, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 12. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, ay ano bang version? 25 and 26. 1 Corinthians 12 verses 25 and 26 na dapat meron tayong care. Meron po tayong care, mga kapatid. At yung care natin, kung ano yung care ng iba, ay care din po natin. At kung lumuluha, nananangis yung isa'y, nananangis din po. At kung nagagalak yung isa'y, nagagalak din po ang lahat, mga kapatid. Kaya yun po ang tunay na essence ng body of Christ. I hope na ito po ay ating makita na maliwanag. Number 6, mga kapatid. Discovering and using your gift begins with surrender. Okay? Lahat po tayo ay may gift. Lahat ng ligtas ay meron pong spiritual gift. Pero kung mapapansin niyo, mga kapatid, bago banggitin kung ano man yung gift sa body of Christ, sa Romans chapter 12 verse 1, urges believers, anong sabi po dyan? Present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Makikita niyo po, mga kapatid, sa Romans chapter 12 verses 1-3, okay, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Maliwanag po doon, bago po banggitin yung mga spiritual gifts, kinakailangan surrender muna yung life natin. Okay? Yan po yung sinasabi.
So the first step in fruitful service is surrender. As a believer walks with God, serves faithfully, and responds to needs within the church, his or her gift becomes evident over the time. Kaya po mga kapatid, ang isa pong mananampalataya na faithful po, na naglilingkod sa Panginoon, unang-una, hindi lumiliban sa kanilang pag-attend sa church. Laging nakikinig, mga kapatid, sumasali sa choir, sumasali sa soul winning, and by, habang siya po'y nag-i-involve, ay makikita niya kung saan talaga o ano talaga ang function niya sa loob ng church. Kaya mga kapatid, I hope na masumpungan po ninyo kung ano po ang gift ninyo at may paggamit sa Panginoon. Listen to this. The goal is not to search for a title, but to serve faithfully. When the heart is willing, the usefulness follows. Amen? Basta tama ang puso at gusto ng puso, hindi po mahirap magtrabaho para sa Panginoon. Listen, hindi burden ang pagbibigay, hindi po burden ang paglalaan ng oras sa church. Okay? Kaya nga po, sabi nga po nila, kung gagawa ka rin lamang, sabi nga ng iba, kung pipili ka daw ng kurso sa college, tiyakin mo na yung trabaho na tatrabahuhin mo after ng kurso na yon ay gusto mo. Doon ka masaya. Di ba? Kapatid, ganun din po. Once na pinagagawa sa iyo sa church ang hindi mo gift, alam mo yon. Alam mo, sasabihin ng pastor mo sa iyo, sister, ikaw ang gusto kong magiging song offering. Magbibigay ng song offering sa linggo. Alam mo namang pasilangan at pakanluran ng iyong boses. Mga kapatid, hindi, nahihiya ka. Hindi mo gift yun eh. Alam mo, hindi mo gift yun eh. Okay? Sabi mo, pastor, maglilinis na lang po ako ng auditoryo, maglilinis na lang po ako ng paligid, maglilinis na lang po ako ng CR. Hindi na po ko kakanta. Hindi po yun ang gift ko. See? Ganun po dapat, mga kapatid. Hindi yung, pastor, kayang-kaya ko yan. Diba? Tapos pagdating doon talagang pasilangan at pakanluran, mga kapatid, hindi mo maintindihan. Parang ipo-ipo ang boses. Di ba? Mga kapatid, ganon. So, alamin natin kung saan tayo may gift. Okay? Kailanman, hindi ko patutugtugin ng piano ang isang member ng church na hindi mo marunong magpiano. Hindi naman niya alam kung, di ba? Hindi, ano yun? Ingay lang po yun. Ingay lang. So, ibig sabihin, hanapin natin kung saan po ang gift natin. At do'y paggamit natin sa Panginoon. The goal, tama po ito, the goal is not to search for a title and to serve faithfully, but to serve faithfully. When the heart is willing, the usefulness follows. For our conclusion tonight, under grace, God still empowers believers with His spiritual gifts. Not all gifts are still active, but the gifts necessary for the growth and edification of the church remain in full operation. We are not seeking signs. We are called to serve. Every believer matters. Every gift counts. And when exercised in humility and love, even the simplest act of service, tingnan niyo to, becomes eternally significant. Let us not chase experiences, but let us faithfully use the grace gifts God has given us. Remembering always, mga kapatid, by love, serve one another. Tandaan po natin, ang gift na binigay sa atin ng Panginoon ay para sa edification po ng body of Christ. Ibig sabihin, nung tayo naging Kristiyano, may duty tayo. Ang duty po natin, unang-unay hanapin ang ating gift at ipaglingkod po natin sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa body of Christ, sa isa't isa, kung ano man po ang gift na binigay sa atin ng ating Panginoon. Amen?